Finland. So, nung part 1, nahinto ako dun sa medical na the start na ng process ng 2023. Tapos, nung sa medical, bali, 2 beses kami nag-medical kasi nga, kung iisipin mo yung first medical mo, hindi na siya ma-accept, parang ma-expired na siya kung ang alis nyo sa, sa April pa. Tapos, nag-medical kami ng December or November. Basta ganyan kami nag-medical. Kasi nag-start yung language namin December 5. Up to now, hindi pa siya natatapos. Nagla-language pa din kami. So, yung first medical namin, nandun yung x-ray, yung ihe, yung dumi. So, may salmonella din kami kasi sa food nga kami. Tapos, parang inabot kami ng 6,000 or 4,000 something. Basta ganun, nagre-range siya ng 6K. Sa second medical, same pa din ang ginawa. Nagtaka nga kami kasi may x-ray ulit. Di ba dapat within 1 year dapat yung pagitan bago ka x-ray ulit. Pero wala kaming choice. Ganun yung nasa medical. So, ganun ulit siya. Same price lang. Range siya ng 4,000 to 6,000. Nakalimutan ko na kasi yung exact amount. Pero yung, habang nagpo-process kami ng mga ganun, dire-diretso lang yung language namin. Kasi 5 months of training yun sa language. Tapos, nagpedus din. Nung nagpedus kami, last year ata ang pedus. Pasensya na kayo kasi yung sa tagal ng process namin, parang nakalimutan ko na yung step by step. Nagpedus kami. Nung time na nagpedus kami, alam ko na sa sarili ko na, eto na to, totoo na to kasi may pedus Alam niyo po kasi pag nag-OFW, number 1, na sure ka kapag nagpe-pedus na kayo. Pedus yun sa OWA yun sa mga OFW. Tapos noon, January, medyo kinakabahan pa kami kasi parang hindi pa sure na alis kami ng April. Parang sinabi kasi na matapos yung language dun kayo aalis. Ang tapos ng language namin, May 22. So, lahat kami, parang nag-worried na kasi unang-una yung iba wala ng trabaho. Katulad ko, ang aga ko nag-resign kasi gusto ko mag-focus sa language. So, ang dami ng gastos. Tapos, lahat na puro labas. Hirap nang pumasok yung pera kasi puro na medical. Tapos, pamasahe, yung iba sa amin nanggagaling pa ng probinsya, like Pangasinan. Meron pa sa amin galing ng Batangas, uuwi ng Manila para lang magpa-medical. So, napakahirap, napakagastos maglakad ng mga papers pagka paalis ka na. Tapos noon, parang March, yung second medical na namin yun, no? Pagkatapos nung March, niready na yung mga, niready na nila yung, tawag dito, voting. Parang poll sa GC namin kung sino na yung mag-cash or loan sa ticket. Kasi nagpapaloan ng ticket yung agency namin dito sa Finland. So, maraming nag-loan. Kaya, after nun, binila na kami ng ticket. Tapos, ayun na, yun na yung sure na aalis kami. Kasi may ticket na. Yun na, kasi ang dami namin laging usapan na, hala, ba't ang tagal ng process. Ayun, tapos, yung sa language, hanggang ngayon nag-aaral kami. Tapos, mas pahirap na ng pahirap kasi more on conversation na yung tinatopic. Sa placement fee naman, ang dami kasi nagtatanong sa akin. Wala po kaming placement fee. Wala talaga siyang placement fee. Ang gastos lang talaga is medical and yung ticket. Tsaka yung pamasahe mo, pagkain mo sa pag-alis-alis mo. Ang permit namin sa visa ay hindi working visa. Resident permit po kami kagad. Residente kagad siya. And valid siya
ng 1 year. After 1 year, pwede mong renewin kung didiretso ka pa. Yung renew mo naman after nun, 4 years na. So, total of 5 years. After 5 years, pwede mo nang i-apply as permanent resident permit or citizenship ba yan. Pero, kailangan mong maging fluent sa language nila kasi merong exam bago ka makapag-apply ng permanent or citizenship. Exam yun sa language. Kailangan marunong ka. Tapos, ano pa ba? Yung sa gastos kasi na lahat-lahat, sa susunod na vlog ko siya gagawin kasi tatanungin ko yung kasamahan ko kung magkano yung total ng nagastos niya. So, interviewin natin siya. No? Tapos, ano pa ba? Language, placement fee, wala. Ayun, yung visa, bayad din yun ng company. Sila nagbayad. So, hindi namin binayaran yun. Ayun, so, yun lang naman yung mga naging process namin. Lahat naman yun, naging smooth. Pwera na lang doon sa ibang kasamahan ko na medyo pumalya sila sa medical at umulit sila. Pero kami, yun naman, step by step siya. So, after nun, ang naging trabaho namin dito, ay store worker. Kaya nga nang sabi ko, dito kami sa supermarket. Maliit lang yung place na napuntahan namin, yung location namin kung saan kami magtatrabaho. Para lang siyang Pure Gold Junior. Okay, tapos, nung palang pagdating namin dito, sa city kami binagsak muna. May sumundo sa amin, yung consultant namin dito sa agency namin. Ang name ng agency namin dito ay Barona. So, kilalang kilala siya si Barona. Sinundo niya kami, may bus, tapos dinala kami sa apartel. Hotel apartment siya, doon kami nagstay ng 3 days kasi naglakad-lakad kami ng papers namin ng taxes. Yes po, may tax. May tax ID kami. Tapos, syempre yung bangko, pinaka-excited kami sa bank account. Tapos, yung aming Kela is parang health card. Tapos, yung aming identification ID. Okay, yung identification ID, parang lahat daw sila meron dito nun. Saka ko na-explain ano yung mga card na yun kasi hindi pa ako ganong ka-knowledgeable dun sa mga ginawa namin that time. Ayun. So, after namin magawa lahat yun, may orientation sa kanila. Last day is orientation. Yung gabi na yun, nag-train na kaming lahat pa Lapland. Rovaniemi muna pala. Rovaniemi, Lapland. Tapos after Rovaniemi, may sumundo ulit sa amin. Binas ulit kami papunta naman dito sa Kolari. So, ang hirap kasi ang dami naming bit-bit. Bawat isang tao, 3 luggage kasi 20, 20, and 8. Isang luggage na 20, isang luggage na 20, plus yung hand carry mo na 8 kg, plus may backpack up. So, kami lahat naglalagay doon sa train. Buti na lang may mga boys kami. Kaya lang syempre, kailangan mo ring magbuhat. Nung pagdating namin sa Rovaniemi, wala na yung mga boys na una na sila kasi na-stay kami ng kasama ko ng until 3. Kasama namin yung mga staff ng Barona dito. Pero ang galing nila, grabe. Alam niyo yung kahit babae sila, ang nagbubuhat sila ng maleta namin din. Parang hindi sila nabibigatan. Kaya nakakahiya na hindi ka magbuhat kasi sila talaga, hindi sila, alam mo yun, yung parang hindi mabigat yung katawan nila. So, ganun, maliksi sila. So, ayun yung naging process from September up to April. Diba? Ang tagal. September, October, November, December, January, February, March. 7 months in the making ang process namin. So, kung ikaw ay mainipin at kung ikaw ay mainipin at hindi makapag-antay,
hindi mo kakayanin mag-apply papuntang Finland kasi talagang may process siya. Hindi yung katulad sa Middle East na pagkadating ng visa mo, ticket na, flight na. Ganun kasi kami nun. Pero yung pag-aantay mo naman, worth it naman pag nandito ka na, diba? Kasi mababayaran mo na lahat ng utang mo. Siyempre, lahat kami may utang sa Pinas. Sa mga ginastos namin, no? And thank you lang. Thanks God lang kasi ito yung plano niya. Dito niya ako dinala. Kasi nga, diba, sabi ko nga sa vlog ko, Japan dapat talaga, pero hindi ako natanggap. Naabutan ako ng cut-off. Hindi ako man lang nakapagpasa ng CV as a housekeeping. And siguro sabi niya, wag ka dyan kasi hindi mo kakayanan. Kasi nabalitaan ko na at somehow, medyo hindi ganun kaganda. Ewan ko lang ha, may nagsabi lang din kasi sa akin. At sabi niya, dito ka na lang kasi. Siguro sabi niya, dito ka na lang kasi mas kaya mo dito. Ayun, at mas madadala mo yung pamilya mo dito at magsasama-sama kayo. Ayun, so, on my next vlog, pag-usapan naman natin yung mga nagastos doon at yung mga nagastos namin on process papunta sa Finland. Tapos, ano yung klase ng trabaho namin dito, ano yung pinagkaiba sa Pilipinas at saka dito. Yan. Sana po patuloy kayo manood ng video ko para dun sa mga susunod pang batch na gusto mag-apply as a store worker sa Finland. By the way, dahil first batch kami, so kami pa talaga yung parang pumasok kami sa isang butas na wala kaming nakikita. Kasi nga, kami pa lang yung makakaalam ng lahat ng kalakaran as a store worker dito sa Finland. Okay? Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, share, and like my videos every time that you watch it. And thank you so much. Bye-bye.